Another jutay, another bahay. Ikaw ba ay permanent resident, Japanese passport na nandito ngayon sa Japan? At pagod na sa kakabayad ng renta mo sa apartment ngayon? Itong bahay na to ay pwedeng magiging sayo. Tara, samahan niyo ako at ating silipin at pasukin. Mama chup chup! Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang pagkagawa. Grabe yung quality, iba talaga pag nasa Japan. At tara, silipin natin yung sa likod ng bahay. Sobrang napakalapit pa nito ng isang park. Kung may mga anak ka, grabe, nasa likod lang. Tara po, pasukin po natin ang loob mismo ng bahay. Makikita mo dito yung mailbox mo. Tara, kabayan, pasukin na natin. At pagpasok mo, makikita mo agad ang maluwag na genkan. Maraming mga cabinets na pwede mo paglagyan ng mga gamit mo, mga sapatos. Kaya kung meron kang mga bisita, huwag kang mag-alala, maraming paglagyan ng mga sapatos nila. At matatagpuan ang bahay na ito dito sa Kamo, Kikugawa City. Tara, puntahan naman natin ang living, dining at kitchen. Ang sarap talaga no, na ganito yung uwian mo at matatawag mong sarili mo ng bahay. Ang bahay na ito ay 4LDK. At ang tanong ng bayan, magkano kaya ang bahay na ito? Ito ay nagkakahalaga ng 2,190 kalapad. Tignan nyo naman no, kung gaano kaganda yung kusina. Maluwang at ang sarap kumilos kapag ganito kalaki yung kusina. Tara, i-check naman natin yung vanity area, washing area, at saka yung bathroom. Kung umabot ka na sa part ng video na ito, baka ito na yung chance mo na magkaroon ng sariling bahay. Kaya kung ikaw ay permanent residence at Japanese passport, ay pwede ka mag-apply ng house loan. Imagine mo, lalaki na yung pamilya mo at ang bahay na ito ay buwan-buwan mong babayaran at tsak na magiging sayo. Kaya huwag kang mahiya, kung saan ka man dito sa Japan ay pwede ka naming i-assist. At ito naman yung toilet dito sa first floor. Ang laki ng toilet. Tara, puntahan natin yung second floor. Ako lang ba ang gusto ng mga ganitong kulay? Di ba ang gaan niya sa pakiramdam? At ito naman ang second floor na toilet. So hindi na kayo mag-ilog-ilog kung kayo ay kalibangon. At katabi niya yung unang kwarto. Malaki yung kwarto, maliwalas, at saka maganda yung kulay. At hindi mawawala, syempre, yung cabinet mo. Literal na gamit mo na lang talaga ang dadalhin mo. Ito kasi yung advice ko. Kung plano mo naman dito magtagal at dito naman nirahan, mas wais na desisyon ay kumuha ka ng bahay. Kahit buwan-buwan mo siyang babayaran, 100% magiging sayo. Iba pa rin talaga kung meron sariling bahay. Meron kayong privacy, at wala nang magkatok-katok na mga kasilingan. Tara, puntahan natin yung pangatlong kwarto. Ang kwarto na ito ay maliwanag kasi nakakapasok ang sinag ng araw. Meron din siyang malaking closet at gamit mo na lang yung kulang. Sa sobrang laki ng closet mo, pwede ka ritong magtago kung kayo ay nag-aaway ng asawa mo. Kaya wag ka nang mahiya at magtanong. Nandito si Kajutay at handa kang tulungan para makuha yung sarili mong bahay. Itong kwarto na ito ay merong balcony. At bonus pa dito, malapit lang siya sa Daiso. Pagdunga mo sa balcony, nandun na yung Daiso. At sa kabilang side naman, nandun yung 7-Eleven. Tara! I-check naman natin yung pang-apat na kwarto. Kaya kung ikaw ay nasa Japan at naghahanap ng bahay, handa ka namin tulungan para makuha yung dream house mo. At ito yung pang-apat na kwarto. Nakakapasok din dito yung sinag ng araw. At meron din siyang built-in na closet. At alam mo ba, may good news tayo. Kahit saan ka man sa Japan, ay pwede ka naming matulungan para makuha yung bahay para sa pamilya mo. Tara at ating pag-usapan. Hanggang sa muli mga kabayan. Bye-bye. Mua-mua. Chup-chup.